At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Naging mayaman sina Darla at Edgar nagdahil kay Goldie. Hinihigpitan nila ito at laging may kasama at di siya nakakapaglaro sa labas hanggang lumaki siya at nagdalaga. Ganun pa rin ang trato na may bantay ng gwardiya. Nag-request ito na pumunta sila ng Maynila at pinagbigyan siya. At sinabi rin niya na gusto niya na magkaroon ng dibuparte na ikinagalit ni Darla. Nagtampo si Goldie. Nang gupitan niya ng buhok si Goldie, ito ay naging puti. Kaya nag-isip siya na maging mahinahon kay Goldie at maging ginto ulit ang ginupit nilang buhok. Ang ibig mong sabihin na pagkatapos ng lahat ng ito, di mo pa din magawang mahalin si Goldie? Ginto lang ba ang mahalaga sa'yo? Bakit? May mas mahalaga pa ba sa ginto? Darla, Edgar, ang mahalaga sa akin ngayon ay ito. Nakikita mo ba ito? Ginto, di ba? Ito ang ayaw kong mawala sa buhay natin. At pwede ba, gawan mo ng paraan ang dibu party na yan na gusto ng batang yan? At pag walang party, malulungkot si Goldie, di ba? Magtatampo. At alam mo na kung anong mangyari sa kanya. Walang ginto. Di ba? Nakakakuha tayo ng ginto sa pamamagitan niya. At kasalanan mo yan kung hindi mangyayari yan. Kaya kung ako sa'yo, gawan mo ng paraan. Darla, ano ba? Huwag ka na magalit. Relax ka lang. Ako ang bahala. Pero alalahanin mo, si Goldie ay di na bata. Baka malaman na niya ang tungkol sa kanyang pagkatao at sa buhok niya. Kailangan na sabihin mo ang kanyang pagkatao. Ano? Anong sabi mo? Sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Hindi pwede, Edgar. Nagmamatsyag na yung bata. May isip na siya. Baka malaman na niya ang totoo. Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. At isa pa, nag-iingat tayo na hindi niya malalaman. Di mo ba naisip na pag nalaman niya na may kapangyarihan siya, baka gamitin niya sa atin para mapasunod niya tayo? Imposible yun, Darla. Mahal na mahal tayo ni Goldie. Di niya tayo sasaktan. Alam ko yan. E paano kung may magsusulso sa kanya? Hindi natin alam. Baka alam na ni Sylvia at siya ang magsusulsol sa anak natin. At hindi rin natin. Alam kong alam ng kanyang tunay na magulang ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. E paano kung hanggang ngayon naghahanap pa rin sila? At pag nahanap nila, kukunin nila si Goldie sa atin. At yan ang ayaw kong mangyari, na mawala sa atin si Goldie. Naintindihan mo? Anak, may hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan na magpapangi ka pa ng ganyan. May anong kinalaman yan sa pagiging baligan mo, ha? Kasi naman anak, bakit ka pa kasi pumasok, ha? Sa ganyang trabaho. Alam niyo, Tay, may nakapagsabi sa akin na ganyan ang mga requirements. Yung pangit daw ang magiging bodyguard. Yun ang gusto ng magiging boss ko.
Alam niyo, Tay, yung sinasabi ko sa inyo na may mayaman na nawalang alaga nilang iwan, yun ang babantayan ko. At may nag-iisang anak yun, kaya bantay sarado ng kanyang mga magulang. Talaga? Oo, Tay! Ang ibig mong sabihin, yung babae na may-ari ng ibon, yan yung nagbabanta. Wow! Destiny ata yun, ha? Anong destiny ang sinasabi mo dyan? Amo ko yun, no? Ibig sabihin nun, off limits. Pero tay, ang kikitain ko doon, alam niyo ba, malaki. Salamat naman kung ganun anak. Pero sana mag-ipon ka rin para sa'yo. Sa pag-aaral mo at matupad yung pangarap mo na maging pulis ka. Balang araw. Tay, alam niyo, Mm. kapag hihintay ang pag-aaral, ang importante, kayo itay, alam niyo naman, mahal na mahal ko kayo. Good morning, Goldie! Good morning, Poppy. Happy ako kasi ito na yung araw na may party ako. Kaya pala, happy ka! Oo! Good morning, Maynila! First time ng anak namin na lalabas na mag-isa. Kaya doble ang pag-iingat namin. Kaya gusto namin naligtas siya. Makakaasa kayo, sir. Alam mo, may mga patakaran na sinusunod ang mga bodyguards dito. Rule number 1, bawal na kausapin mo si Goldie. Bawal mo siyang hawakan. Kung kailangan lang, tsaka mo siya mahahawakan. At bodyguard ka niya at hindi kaibigan. Rule number 2, bawal siyang makipag-usap kahit kanino. Kilatisin mong mabuti ang mga nakakaharap niya. Rule number 3, huwag mong hahayaan na mag-isa siya at mawala siya sa paningin mo. Kahit isang saglit lang, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Siguraduhin mo nakakain siya ng malinis at hindi siya magkakasakit. Opo, ma'am. Naku, mukhang masarap yun Gusto kong kainin yun. Mama, magkano po yan? Ma'am, bawal po kayong kumain yon. Bawal? Lahat na ba bawal? Pagkain lang ito. Bawal po. Yan kasi ang bili ng mami at daddy niyo eh. Ano ba yan? Boring! Ah! Alam mo, Yaya, nakakinis. Dahil pa si na mami at daddy kung magbantay yung bodyguards ko. Kung makasunod, parang anino ko. Kalma ka lang. Pasensyahan mo yung tao kasi ginagawa lang niya ang trabaho at utos ng magulang mo. At least, natupad ang mga wish mo. Diba? Na makalabas ka ng walang magulang na sumusunod sa iyo.
At tignan mo, oh, nakakagala ka sa Maynila. Alam mo, Yaya, ang saya-saya ko. Alam niyo ba, parang may humahatak sa akin papunta dito sa Manila na di ko mapigilan at maintindihan ang pakiramdam ko, Yaya. At home ako dito. Ang saya-saya ko. Ay, madam, Oh, yes, Sylvia. Ano yon? ay di ba? Birthday ni Goldie. O, ano ngayon? Bakit hindi tayo magpa-hair treatment? Oo nga, no. Ha? Bakit ngayon ko lang naisip? Sige, halika. Ipapaayos ko ang buhok ko. Thank you ha sa nanggupit. Sylvia, tingnan mo. Maganda na ba ako? Ay, oo, madam. Ang ganda-ganda mo talaga. At wow, ganda ng kulay ng hair mo, madam. Salamat ha. Ang galing-galing nilang manggupit, ano? Darla, Ikaw? Bes, ikaw nga. Bes, ang tagal na di tayo nagkita. Bes, ang ganda mo na. Kumusta ka na lang? Long time no see. Oo nga, Bes. Ang tagal na hindi tayo nagkita, no? Ang ganda-ganda mo ngayon. Ang dami-dami mo palang bling-bling, ha? Alam mo naman ako, Bes, mahilig sa bling-bling. Ang liit talaga ng mundo. Oo, di ba nag-Dubai ka? Yon ang nabalitaan ko sa amin, eh. Oo, kasi, alam mo na, bumibisita lang kami dito. Di ba, Sylvia, Yaya? Sylvia, ka na. Nagmamadali kami. Alis na kami, Oh. Nikki, ha? Oo, bakit aalis ka kaagad? Ha? Alam mo na, busy-busy ako ngayon. Oo, Bes, busy-busy ako talaga. At isa pa, Sandali. Bes, sandali lang. ha? Sandali lang. Ha? Sino kasama mo? Wala akong kasama. Sylvia, halika na. Dalian mo. Ma'am. Ay, naiwan niyo po yung credit card niyo. Ma'am, sandali lang. Ay, ma'am, may kilala pala kayo na nandito sa Maynila. Oo, pero matagal na yun, Yaya. Ay, bakit di nyo in-invite sila sa birthday ni Goldie? Para may bisita na marami. Ikaw alam mo, masyado kang madaldal. Kanina ka pa ha, napipikon na ako sa'yo.
Nakita niyo din si Darla kanina? Ay, oo. At wow ha. Ang ganda niya. At sosyal na siya ngayon. Nagbago na. Ang itsura niya. Pero nagmamadali ang buha. Ang weird na nga. Kasi, ganun lang ata. Ay, nako. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang kumaripas ng takbo doon sa kotse niya. Parang nakakita ng multo ba? Yan nga eh. Sa pagmamadali niya, naiwan niya ang credit card niya. Di ba ang tagal na di kami nagkitang dalawa? Tapos, ganun na lang yung goodbye niya agad? Ay, mga bakla. Tampururot na naman. Ang best friend kong ito, oo. Pero, bakla, ang bongga ng lola mo, ha? Ang yaman na ngayon. At ang ganda ng sasakyan niya. Baka may sugar daddy siya. At ang rich nila, no? Ha? Ano kaya? Kung isorpresa natin siya, Ha? bisitahin natin siya. Ay, oo, best. Correct yung sinabi mo. True. Bisitahin natin ng bonggang-bongga ang lola dala mo. Oo. At isa pa, ibibigay natin ang credit card niya. Teka nga muna. Plano na yun tayo ng plano. Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Oh, alam mo ba? Ang tanga-tanga ko talaga. Bakit kasi sinulat ko pa yung pangalan ko at address ko, telephone number ko sa logbook na yun? Tanga ko talaga. Hindi ko alam na siya pala ang may-ari ng salon na yun. Ito kasing katulong natin, ha? Hindi sinabi. Ito na yung kinatatakutan ko na magkita kami ulit ni Nikki. 18 years tayong nagpakalayo-layo. Isang beses lang tayong pumunta sa Maynila. Nagkita pa kami. Relax ka lang, Darla. Kahit na magkita ulit kayo, wala kang dapat ikatakot. Wala namang alam si Nikki sa totoo, di ba? Umuwi na lang tayo kaagad pagkatapos ng birthday ni Goldie. Hindi tayo pwedeng manatili dito dahil hindi ako kampante. Wow! Ang ganda! Ang ganda-ganda! Grabe! Nako anak, prinsesang ang dating mo. Yaya, sa tingin niyo, sino kaya ang pupunta dito? Ano pa nga ba? Di yung mga kaibigan ng mga magulang mo. Ang alam ko, pupunta dito si Goob at saka yung anak nila na pogi, si Gabriel. Pogi ba yun, Yaya? Ang yabang, super mayabang. At bukod sa kanila, sino pa kaya? Baka yung mga kaibigan ng mami mo. Kasi nung isang araw, nakita namin yung mga kaibigan ng mami mo at yung best friend niya. Talaga po, may kaibigan si Mami dito sa Maynila. Kasi ang alam ko, sabi ni Mami, wala siyang kilala dito. Meron. May best friend siya na nakita namin sa mall. Sana, may anak din sila na gaya ko na kasing edad ko para may kaibigan din ako. Malay natin. Baka nga, may mga anak yon. At di ba, yun ang sabi ng daddy mo, na siya na ang bahala sa birthday mo.
Oh, ano na? Nasaan na yung 18 roses? Andyan na. Huwag kang masyadong atat. Andyan na sila. Andyan na yung mga bodyguards. Sila yung 18 roses. Ano? Mga bodyguards ang kasayaw ng anak mo? Okay na yun, kaysa wala. At inimbita ko naman si Gob, tsaka yung asawa niya. Kasama din niya yung anak niya. O, diba? Ginawan ko ng paraan. Ano ka ba? Mga bodyguards talaga ang kasayaw ng anak mo? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Hahawakan na mga bodyguards natin ang anak natin na si Goldie? Yun lang alam kong paraan. Para may 18 roses siya. Okay na yan. At least, andito si na gobernador at pamilya niya. O, di ba sosyal? Matutuloy ang 18 roses niya. Ano kaya ang mangyayari sa party ni Goldie? Magilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.